Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hi Leon, bati naman ni Carla sa kaibigan na galing Maynila. Anak ito ng Uncle Bernard niya at ng Auntie Sania niya na business partners naman ang papa niya sa distillerhiya. Hi, tamad nitong sagot na kasanayan niya. Tuwing may mga okasyon sa kumpanya ay kasama ito ng mga magulang. Simula noong nakaraang taon. Sa ngayon ay graduate ni ito sa kolehiyo sa kursong Business Management. Napakalakas ng sex appeal ni Leon. Pero napakasuplado naman ito. Para bang gusto nitong panindigan ang pangalan ng isa't itong tulad ni Leon. Quiet but dangerous. Can we dance? Tumas ang isang sulok ng mga labi nito ng tipid ng ngumiti. Nakapamulsa ang isa nitong kamay habang ang isa naman ay may hawak na kupita ng alak. Kapag tumungtong siya sa 18, ay baka pwede na siyang uminom. Masyadong mahigpit ang papa niya. Na kahit pinakamababang alkohol ay hindi siya gustong patikman nito. I don't dance. Kumunot naman ang noo niya. Hindi siya dapat tanggihan nito. Nakatingin ang mga barkada niya dahil kanina pa niya pinagyayabang na bisita nila ngayon ang pinakagwapong nilalang sa paningin niya bukod sa papa niya. Oh come on, I don't believe you. Lakas loob niyang hinawakan ang braso nito. Pero may babaeng humawak din sa braso nito sa kabila. May problema ba? Namumukhaan niya ang babae. Empleyado ito ng papa niya sa distillerhiya. Napasimangot siya sa kainiwan ang dalawa para balikan ang mga kaibigan na nagkumpulan sa isang mesa. Bakit nakahawak ang kamay ni Sofia sa future husband mo? Tanong naman ni Karina na nakatingin sa kinaroroonan ni Leon at ng babaeng kasama nito. Sofia ba ang pangalan nun? Oo, kapitbahay namin yan. Mukhang naunahan ka na. Wika naman ni Jelly. Tinalo ang ganda mo. Hindi niya boyfriend si Leon, no? She's not even beautiful. Inismira niya ang kaibigan. Nasaktan ang pride niya kanina dahil bukod sa halos hindi pansinin ni Leon ang beauty niya. Hindi rin ito pumayag na makipagsayaw kahit malang sandali sa kanya. Oo nga, mas maganda ka nga dyan at di hamak na mas bata ka pa. 25 na yan. Dagdag pa ni Karina. Nakailang boyfriend niyan sa lugar namin. Mukhang idinaan sa pagsipsip sa papa mo para mapalapit din kay Mr. Soplado. So paano ba yan? Talo ka sa pustahan. Truth or consequences? Uso na nilang laro yon pero dati ay palagi siyang nananalo. Ngayon lang siya natalo at kagagawan pa ni Leon dahil tumanggi itong makipagsayaw sa kanya. Anong consequences naman yon? Patamad niyang tanong na idinaan na lang sa kain ang inis. Papayag kang makipag-date kay Ake sa Lunes. Si Ake ang isa sa masugid niya manliligaw. Nalabis niyang kinaiinisan dahil sa ubod ng kayabangan. Hindi ako pwede sa ganyang consequences ha, dahil alam naman yung hatid sundo ako. Pagdadahilan niya para makaligtas na makipag-date kay Ake. Hindi bago mag-uwian, magkatayo ng klase para magawa mo yung consequences mo. Madali namang utuin si Mr. Sandoval kapag sinabi natin may pupuntahan tayong mahalagang okasyon dito sa inyo. Si Apple naman ang nagsalita. Wala pa rin siyang ligtas kaya napilitan na siyang umoo. Kahit lumipas ang isang oras, ay hindi na rin mawala sa dibdib niya ang inis hanggang magpaalam ang mga kaibigan. Papasok na siya sa kabahayan ng maulinigan niyang may kausap ang papa niya sa bukana ng pintuan.
Thank you for coming, Bernard. Sigurado ka ba na dito muna papasok ang anak mo? May pa siya nun, Rafael. He needs to learn to be independent. At alam ko rin naman na bababantayan mo siya dito at magagabayan. Kapag handa na siyang sumabak sa mas malaking kumpanya, ay sa main office ko na siya pagtatrabahuhin. As much as I want to retire early, he is too young to be a CEO. And you are too young to retire too. Sa tingin ko, hindi rin naman mapapalagay kung bubunuin mo na lang ang araw sa pag-aabang ng pagsikat at paglubog ng araw. Totoo yan. Hinahanap ng katawan natin ang trabaho, lalo na ngayon na wala tayong maliit na batang inaalagaan. At mapapadalas ang pagbisita ko dito, pero kapag wala ako, gusto kong ikaw ang tumingin sa anak ko. Leon is a responsible kid, but you know, men always be men. I know, ako ang bahala sa kanya, Bernard. Bakit hindi mo nalang hayaan na dito tumira sa bahay namin? Napakaraming sili dito, bukod pa sa hindi niya na kailangang problemahin ang kakainin niya. No, he needs to learn to be independent. Dapat ay sa Amerika siya susubok ng buhay na mag-isa. Pero tinutulo ng mami niya. You know how my wife protect our kids. Kung sa Amerika maninirahan si Leon, ay masyadong magastos. Dahil tiyak na linggo-linggong pupuntahan na sa niya ang panganay namin. Natuwa si Carla na marinig na magtatrabaho si Leon sa distillerhiya, katulong ng papa niya. Ilang panahon lang ay tiyak na magkakalapit din sila ng binata. Imposibleng hindi siya nito magustuhan. Isa lang naman siya sa may pinakamagandang mukha sa bayan nila na ngayon. Sa katunayan ay hawak pa niya ang titulo bilang Miss San Agustin sa pinapasukan niyang school sa San Agustin University. Nang matapos ang party ay saka lang din nagpaalam ang mag-amang Bernard at Leon. Mula sa balkonahe sa silid niya, sa itaas ay natatanaw niya habang papasakay ang dalawa sa nakapark na kotse malapit sa gate. Si Leon ang sumakay sa driver's seat pero nahagip siya ng tingin bago ito tuluyang sumakay. Tumalo ng puso niya sa tuwa. Kahit sa sandaling sulyap lang iyon, pakiramdam niya ay hinanap talaga ni Leon ang presensya niya bago ito tuluyang umalis. Kinaumagahan na maganda pa rin ang mood niya dahil sa huling sulyap ni Leon sa kanya kagabi. Matapos maghilamos ay bumaba siya sa komedor para makasalo ang buong pamilya sa agahan. Kapag araw ng linggo ay kailangang kumpleto ang pamilya, kung hindi ay magagalit ang papa niya. Nabanggit din ng ama ang plano ni Uncle Bernard niya, ang pananatili ni Leon sa La Union para magtrabaho sa distillerhiya. Sa kanilang dalawa ni Red, siya ang hindi madalas na naisasama ng papa niya sa kumpanya dahil mas sinasamahan niya ang Lolo Carlos niya sa bukid at wala naman siyang hilig sa negosyong iyon o ang mamahala sa kumpanya balang araw. Ang pangarap niya ay maging isang international model at marating ang lugar ng sikat na fashion world katulad ng New York at Paris. Pero ngayon ay kailangan niya magpakita ng interes sa pamamalakad ng kumpanya para maisama siya paminsan-minsan ng ama at mapalapit kay Leon. Pagdating ng Lunes ay kailangan niyang tuparin ang consequences na i-date niya si Aki dahil natalo siya sa pustahan. 4:00 ng last subject niya ng araw na yon, pero 2:00 pa lang ay nasa campus na siya. Pag-alagala dahil hindi siya papasok sa last subject. Ipinagpaalam siya ng mga kaibigan na hindi makaka-attend sa physics dahil masama ang pakiramdam niya. Hindi man niya gustong makadate ang mayabang niyang manliligaw, ay kailangan niyang tumupad sa usapan. Finally, nakangising wika ni Aki na agad na nag-abot ng bulaklak sa kanya. Napilitan siyang abutin iyon. Nasa isang beach sila, malayo sa karamihan, dahil hindi niya gustong pag-usapan sila sa campus. Marami pa namang inggitera na schoolmate nila. Sandali lang tayo dahil may klase pa ako. Pagdadahilan niya rito. Ang sabi ni Apple, 2 oras kitang pwedeng makasama ah. Hindi ka napapasok sa klase mo, hindi ba? Nagpasundo kasi ako ng maaga sa driver. May lakad pa kasi kami ni Mama. Dagdag na pagsisinungaling niya.
Ganun ba? Sige. E di pwede ka nang mamaya na kumain sa labas. Doon ka na lang magpasundo mamaya kapag tapos na tayo. Sige. Napilitan siyang sumang-ayon para hindi na sila pagpiyastahan sa campus kung bakit sila magkasama. Gayong dapat ay may klase siya. Baka mamaya ay ang teacher pa niya ang makasalubong niya. Sa isang food chain siya dinala ni Aki na kaagad umorder ng pagkain sa counter. Kung ano-ano ang ikinukwento nito na hindi naman siya interesado. Mayaman naman sila, kaya't hindi siya na-impress sa mga mamahaling sasakyan na ipinagmamalaki nito. Sana naman bigyan mo ako ng chance na maging boyfriend mo. Malay mo compatible tayo sa isa't isa. Wika ni Aki nang halos maubos na ang order nila. Sa halip na makaharap sa tabi niya ito umupo, naramdaman niyang inakbayan pa nito ang kamay sa mababang upuan para kaunti na lang ay lumapat na iyong balikat niya. Hindi pa ako pwedeng mag-boyfriend. Magagalit ang parents ko. Sekreto na lang muna natin. Parang ganito. Pwede naman tayo mag-date muna bago ka umuwi sa inyo. Hindi pwede. Mahuhuli ako ni Papa. Mag-iingat tayo. Sabi nga, if there's a will, there's a way. Hindi ba? Tuluyang inilapat ni Aki ang braso nito sa balikat niya na ikinagulat naman niya. Pero bago pa niya maundayan ng suntok ang katabi, ay may nagsalita na sa likod niya na pinanlamigan naman siya ng katawan. Ipinasusundo ka ng papa mo, Miss Sullivan. Ang sabi daw ng teacher mo ay masama ang pakiramdam mo. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig na kaagad na patayo at hinarap si Leon. Bakit ito nandito? Paanong nalaman ng papa niya na hindi siya pumasok sa klase? Oh shit! Kaibigang matalik nga pala ng papa niya ang teacher niya noon sa physics. Tiyak na tumawag ito sa ama para kumustahin siya. Bakit ba hindi niya naisip yun? Kung hindi ka patapos sa pagpapagaling mo, ay maghihintay na lang ako sa labas. Muling nagsalita si Leon. Saka mabilis na tumalikod. Agad siyang nagpaalam kay Aki. At iniwan din ito roon at sumunod siya kay Leon sa parking lot. Sa harap din ng food change. Bakit ka nandito? Tanong niya nang huminto ito sa gilid ng mamahalin nitong sasakyan. Your father asked me to drive you to your home because he is currently in the meeting right now. He was worried about you. Masama raw ang pakiramdam mo. Pigil ang pagngiti nito. Pero hindi iyon nakaligtas sa kanya. At hindi niya alam kung matutuwa pa siya sa presensya nito. Gayong-gayong nahuli siya sa aktong hindi pa magugustuhan ng papa niya. Hindi mo sasabihin sa kanya na alin? Na nagkating classes ka para lang makipag-date sa lalaking yon? Bakit kita pagtatakpan? You deserve a disciplinary action for 2 reasons. 1. For not attending your class. 2. For lying to your father. Please, pagagalitan ako ni Papa. Get in. Maotoridad na utos nito. Napilitan siyang sumakay dahil kapag nagmatigas siya'y, lalo siyang isusumbong sa papa niya. Hindi na mauulit. Naipit lang talaga ako sa truth at dare namin ng mga kaibigan ko. I don't care whatever reasons you have for lying to everyone. Pero hindi mo ako mapipilit na magsinungaling para pagtakpan ang kalokohan mo. Ano pa nga ba ang aasahan niya? Hindi naman sila magkaibigan para makahingi siya ng simpatya rito. Kahit nakatiting lang, gusto tuloy niyang umiyak ngayon. Saan tayo pupunta? Hindi ito ang pauwi sa bahay namin. Babalik ako sa opisina dahil umalis lang ako sandali sa meeting kasama ang mga supervisors ng planta. Hindi ka naman totoong may sakit para umuwi ng maaga sa inyo. Sumabay ka na lang sa papa mo pag uwi. Wala kang konsiderasyon. Lakas loob niyang wika rito. Bagamat halos pabulong na lang. Ngayon pa lang ay inihahanda na niya ang tenga niya sa sermon ng papa niya. Pag ipinagtapat ni Leon dito ang mga kasinungalingan niya. What do you expect me to do? Lie to your father? Like you did to your teacher? Hindi naman malaking kasalanan yun na. Bakit ikaw? Sa buong buhay mo ba hindi ka pa nagsinungaling sa mga magulang mo?
Ni minsan ba hindi ka gumawa ng bagay na labag sa kalooban nila? Huwag ka nga magmalinis. Now, you're putting the blame on me. Napailing ito at napangiti ng nakakainis. Kapag pinagtakpan kitay, para ko na ring trinidor ang papa mo. At para hindi ka na rin umulit. Napalitan ng inis ang dati ay paghanga na nararamdaman niya sa binatang Agwas. Wala itong ka-idea na ito ang dahilan kung bakit siya nakipag-date kay Aki kanina. Kung pumayag lang sana na isayaw siya noong birthday ng Lolo Carlos niya, ay wala siyang consequences na kailangang isagawa. Nasa meeting room ang papa mo kasama ng mga empleyado ng distilleria. Wika ni Leon na ipark nito ang sasakyan sa compound ng Agwas Distillery Corporation. Maghintay ka na lang sa opisina niya. Wala siya nagawa kung hindi tunguhin ang opisina ng papa niya. Matapos siyang iwanan ni Leon sa lobby. Nag-isip siya ngayon kung paano lalong iinisin si Leon para makaganti sa pagiging arugante at masungit nito sa kanya. Isang oras na si Carla sa opisina ng ama pero nasa meeting pa daw ang mga ito ayon sa sekretarya. Inip na siya pero gusto niyang malaman kung totoong isusumbong nito siya sa papa niya. Kapag nagkataon ay talagang lalo niya itong hindi titigilan para inisin. Naiinis na rin naman talaga siya kay Leon. Masyadong pasuplado effect. Palibhas sa galing sa Maynila ito. Masyado ring bilib sa sarili. Walang epekto ang ganda niya dito. Pwes, maghahabol din ito sa kanya balang araw. At siya ang hindi papansin sa binata. Bumukas ang pintuan sa wakas ay bumungga naman ang kanyang papa. Agad siyang kinabahan dahil nakasunod pala si Leon dito. Inihanda niya ang sarili niya sa sermon ng papa. Kung tutuusin, pero kung siguro naman ay hindi siya pagagalitan sa harap mismo ni Leon. Hi pa. Tumayo siya at tumalik sa ama na nagulat sa presensya niya. Akala ko sa bahay. She is fine, uncle. Si Leon ang sumagot na umirap ang mga mata niya sa inis. Hindi naman pala masama ang pakiramdam niya. Kumunot naman ang noo ng papa niya nang ibaling ang tingin sa kanya. Sa kabila ng kaba ay nakataas ang noo niya para ipakita na hindi siya nasisinda kahit pa magsumbong ito. Tumawag na sa akin ang teacher mo at sinabing hindi ka pumasok sa physics class mo. Sa sasakyan ko na lang sasabihin kung bakit pa. Malambing niyang wika sa kamuling umupo dahil nangangatog na ang tuhod niya. Nakita niya ang pagtaas ng sulok ng mga labi ni Leon na laging reaksyon nito kapag may hindi ito nagugustuhan. She was on a date, uncle. That was the reason she did attend not her class. Tumaas lahat ng dugo sa ulo niya habang ang papa naman niya ay lalong naningkit ang mga mata. Habang si Leon ay kaswalang na nakatayo at nakapumulsa pa ang mga kamay. Hinding-hindi na talaga niya magugustuhan ng isang to. Kahit pa napakagwapo nito, napaka-ungentleman naman. You did what? Galit at usal ng ama na humarap sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Saka tumango sa kanyang papa. I'm sorry, papa. Nagkabiruan lang kami ng mga kabarkada ko. Nagkabiruan? At the expense of your class? At sino nagbigay ng pahintulot sa'yo na pwede ka namang makipag-date? Please excuse me, sir. I'll just wait outside of your office. Magalang na paalam naman ni Leon na inirapan niya ulit bago lumabas ng opisina ng papa niya. Go to hell. Mahina pero siniguro niyang maririnig ni Leon. Napagamat lumingon sandali ay wala namang reaksyon. Sa halip ang papa niya ang lalong umusok ang tainga nito. Carla! I'm sorry, papa. Nakakainis kasi ang lalaking yun eh. Dahil hindi niya pinagtakpan ang kalokohan mo. Inaasahan mo lahat ng lalaki ay paluluguran ka. Masyado ka nang na-spoiled ng lolo mo. Hindi na mauulit, papa. Hindi na talaga. Simula ngayon ay magre-report ang bawat guro mo sa eskwelahan kapag hindi ka pumapasok. And you are grounded this weekend. Gusto niyang tumawa sa grounded na ibig sabihin nito. Hindi siya pwedeng lumabas ng hasyenda. Pero malaya naman siya mag-iikot sa bukid kasama ang lolo niya. Wala naman silang lakad ng mga kaibigan niya. Kaya't hindi naman siya apektado. Sir,
Nandiyan na ho si Mr. Asuceros. Wika ng sekretarya nang tumunog ang speaker ng intercom sa mesa ng papa niya. I'll be there. Sagot naman ng papa niya pabalik. May meeting pa kayo? Tanong niya sa ama na tumango habang naghahanda ng papeles sa mesa. May isa pa akong meeting ngayon, pero hindi ka uuwi mag-isa. Magbasa ka ng libro dyan para makabawi ka sa hindi mo pagpasok sa klase mo. Galit pa rin ang tinig ng ama. Nang makaalis ito ay lumabas din siya ng silid at hinanap naman ang opisina ni Leon. It is rude enter another room without the permission of the owner, young lady. Sumandal naman si Leon sa swivel chair. Saka tinitigan ang kabuuan niya. Gusto niyang matunaw pero hindi siya padadaig sa lalaking ito. At sa tingin mo hindi ka bastos? First of all, you were the reason why I need to accept the consequences of that guy. I didn't even like. You were supposed to dance with me at my Laura's birthday. Kumunot naman ang noo nito sa pagkakatitig sa kanya. Kunyari ay iginagala niya ang tingin sa opisina nito para hindi sila magkaroon ng eye-to-eye contact. Kung bakit naman kasi nanunuot ang mga titig nito na parang gusto siyang hubaran at parang sumisikip ang silid habang tumatagal siya sa opisina nito. How old are you again? Almost 17. Too young to ask a man to dance with you. We were even friends. Ganyan ka ba ka-flirt sa mga lalaki? I'm not a flirt. Galit niyang wika naman sa binata. You are, Miss Sullivan. Akala ko sa Maynila lang maraming babaeng sila pa ang nanunukso sa mga lalaking gusto. Ang hambog mo talaga. At sa palagay mo, may gusto ako sa'yo? It was just a game. Huwag ka masyadong mayabang. Anong sinasabi mo? Ano yun? Pinagpustahan niyo ako ng mga kaibigan mo? It's not a big deal. Sayaw lang yun at natalo naman ako sa pustahan. Pangangatwira naman niya. Napailing na lang si Leon. Nawala na ang inis na nakikita niya sa mga mata nito. Sa susunod, ano naman ang trip ninyong magkakaibigan? Kung kaya mo akong akitin? Of course not. Agap naman niyang depensa. Isang mahinang tawa naman ang pinakawalan nito. Huwag mo na subukan, Carla. I don't like usually young women, let alone dating one. Kahit papustahan lang yon. Nasaktan siya sa sinabi nito pero nagkibit-balikat lang siya. Oh, you like older. Marahan namang tumango si Leon. May kumatok naman sa pintuan sa kabumungad ang babaeng magpapatunay sa statement nito. Sofia Caroso. Hi, Leon. Hi, are you free tonight? Tanong nito sa babae na may inilapag sa mesa nito. Sa isang iglap lang ay nawala ang atensyon ni Leon sa kanya dahil napunta na sa babaeng hapit na hapit ang damit sa katawan. Lumabas na lang siya ng silid na dismayado at bumalik sa opisina ng papa niya. Mula sa dingding na bintana ay tinanaw niya ang labas habang nasa isip pa rin niya si Leon. Ilang panahon ding namahay sa dibdib niya ang paghanga at pagkagusto sa binata. Pero ngayong nakita niya kung ano ang damdamin sa kanya ni Leon, ay kailangan na niyang pakawalan ang damdaming iyon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, saka umupo sa executive chair ng papa niya. Patapos na siya sa high school. Gusto niya sanang sa Maynila mag-aral, pero tiyak na malulungkot ang lolo niya. Gusto niya sanang ipurso ang modeling career niya. Gusto niyang iangat ang sarili para hindi siya minamatalang ni Leon na parang isang batang walang maipagmamalaki. Balang araw ay magiging sikat siyang modelo. We need to discuss additional manpower in order to meet the requirements we need the next month. Narinig niyang wika ng papa niya pagbukas ng pintuan. Kasunod nito si Leon sa sandaling nagtama ang paningin nila pero agad niyang binawi iyon. Hindi niya gustong isipin nito na may gusto siya sa binata at hahabol-habol siya. Napakaraming lalaki sa mundo para pagtiisan niya ang kahambugan nito. Kailan daw ho ba kailangan ang mga deliveries? Tanong ng baritonong boses na nakadagdag sa siksapil nito. Pero sa halip na makinig pa ay magalang siya nagpaalam sa papa niya. Excuse me, papa. Hihintayin ko lang ho kayo sa lobby. Hindi na siya nagpaalam pa kay Leon.
Dahil baka sabihin ay nagpapapansin siya rito. Bumaba siya sa ground floor at kinumusta ang mga empleyado ng kumpanya na matagal ng kaibigan ng papa niya. Pagdating sa bahay ay nalaman na rin ng mama niya ang ginawa niyang pakikipag-date kay Aki. Wala namang lihiman ang mama at papa niya at lahat ng concern nila sa pamilya ay dinidiscuss sa harap ng hapagkainan. Mabuti na lang hindi ka pinagtakpan ni Leon. Kung hindi ay hindi namin malalaman ang kalokohang ginawa mo sa school. Dagdag pa ng papa niya. Hindi ba't bawal ka pang makipag-date hanggat hindi ka pa nakatutungtong ng 18? Paalala naman ng mama niya. Kahit pa biro-biroan lang yan, mas lalong hindi maganda. Hindi na humauulit ma. Mahina niyang sagot. Si Red naman ang tumawa. Nakipag-date ka kay Aki? Eh di nanalo siya sa pustahan. Anong pustahan? Nakipagpustahan siya kila David na maidi-date kaniya bago ang graduation namin. Umirap naman siya sa inis dahil naisahan na naman siya ni Aki ngayon. Nag-iisip siya kung ano ay gaganti na magsalita ang papa niya. Kayong mga kabataan ngayon, ginagawa na lang pustahan ang date-date na yan. And you? You were rude to Leon at the office, hindi ba? Bakit ba hindi ka umakto tulad ng isang mabait na binibini? Bago pa lang siya sa opisina, pero pinakitaan mo na agad ng kagaspangan ng ugali mo. Ganyan ka ba namin pinalaki ng papa mo? He was rude at first, papa. Katwira naman niya dahil nauwi na naman kay Leon ang sermon sa kanya. He was just concerned about you. You're only 16 and yet you are asking for him to dance with you? Hindi ko inaasahan na magpapakita mismo ng motibo sa lalaking nakrasan mo. Naiiling na wika naman ng ama. He's not my crush, Dad. Hindi ko gusto na lalaking akala mo santo ang tingin sa sarili. Gusto niyang sugurin ngayon din si Leon. Dahil pati paghiya niya ng sayaw tinanggihan nito at isinumbong pa siya sa papa niya. The nerve that guy. Kumalma ka nga. Humingi na ng pasensya ang anak mo. Awat naman ng mama niya. Pag-usapan na lang natin kung saan ba mag-aaral ang dalawang to dahil nagtatanong si Maring Marge kung kailan natin sa kondo sa Baguio dahil doon na rin mag-aaral ang anak niya. Ang sabi ko sa San Agustin naman mag-aaral ang mga bata. Pwede bang sa Maynila na lang ako mag-aaral, ma? Tanong niya na nagkatiningin na naman ang mga magulang. No, you can't. Napakaraming magagandang eskwelahan dito sa La Union o sa Baguio. Bakit kailangan mo pang lumayo? Agad na sagot naman ng papa niya. Pa, I want to try modeling. Ano ang mararating ko kapag dito lang ako sa La Union? Masyadong malayo ang Maynila, Carla. Wala kang kasama doon. Ididalawa kami ni Red. Gusto mo ring makarating sa Maynila, hindi ba? Lumingon siya sa kapatid na nagkibit balikat lang. Napakabata mo pa para tumira sa Maynila. Hindi niyo pa kabisado roon. My answer is no. Ibinagsak niya ang kutsara sa plato saka tinapos ang pagkain. Sa sagot ng papa niya, ay final na ang desisyon nito. Hi. Lumapit si Cassandra kay Rafael na nasa balkonahe. Malalim yata ang iniisip mo. May problema ba sa kumpanya? Marahan itong umiling sa kasi ikinulong sa mga bisig nito. Malamig ang simoy ng hangin dahil sa nagbabagyang pag-ulan. Pero sapat na ang katawan ni Rafael para hindi siya lamigin. Gustong manirahan ni Carla sa Maynila. Doon mag-aral. Tama ba napigilan ko siya dahil natatakot akong malayo siya sa atin? Dati nang bukang bibig ng anak mo ang Maynila, Rafael. You've said yes before. Pero noon ay bata pa siya. Ang nasa isip ko'y magbabago din ang isip niya. If you don't want to let her go, then tell her. Baka naman magbago pa ang isip niya. Oh, Cassandra, why is it so hard to let go of our kids? Gusto ko rin silang matuto sa buhay. Maabot kung ano man ang pinapangarap na gusto nilang abutin. Pero napupuno ng takot ang dibdib ko lalo na ang kaisa-isa pa nating babae ang gustong lumayo sa atin. Noon pa naman parang lalaki rin kung umasta ang anak mo na yan, Rafael. Paano palaging nasa bukid kasama ang papa at ikaw? You've trained your daughter to be dote.
Minsan nga parang nasobrahan naman. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan ng asawa. Ganoon talaga si Rafael. Madalas ay mas emotional pa sa kanya pagdating sa mga anak nila. How time flies so fast. Dalaga at binata na ang mga anak natin. Bakit ba hindi tayo gumawa ng marami noon? Idi sana'y may binibaby pa tayo ngayon. Isang malutong na halakhak naman ang pinakawalan ni Cassandra. Na para bang tumigil tayo sa paggawa, Rafael. You were only worried about me getting pregnant because my life was always in danger. Pero kung ang paggawa ng pag-uusapan, pinasal niya ang pisngin nito na tumawa rin na malakas si Rafael. Can we try again? Ang alin? Ang magkaanak? Rafael naman. Nagbibiro lang ako. But seriously, I miss the time when we all to think as you. Masyado na ako naging abala sa mga responsibilidad sa kumpanya. So I have to book a trip to Europe for our 18th anniversary. May iiwan natin ang mga bata ngayon. Sa Europe? Bakit hindi mo na lang sila isinama? Kailangan natin ng panahon para sa isa't isa. Lalo na ikaw na walang sawang panatilihin na maayos ang kalagayan ng mga bata at ng papa. Ikaw na rin ang tumitingin sa bukid paminsan-minsan. This is my treat for you for being the best wife I could ever have. 18 years, love. Pero tuwing binabalikan ko ang masasayang sandali sa buhay natin, parang kahapon lang. Gusto kong gumawa ng masasayang memories nating dalawa para maalala natin ito sa pagtanda natin. You're being sentimental again. Ilang panahon pa, magkakaroon na ng sarili-sariling buhay ang mga anak natin. At sa huli, tayong dalawa na lang. I promise to hold your hand until we grow old. Every day, until my last breath. Napakaswerte ko, Rafael. Ni hindi ka nagbago kahit katiting mula nang ikasal tayo. Kung mayroon man akong hinihiling sa mga anak natin, hindi na ang kayamanan sa mundo, dahigit pa sa tinatamasa nila ngayon. I want them to find their true love. Yung magmamahal sila at mamahalin sila ng walang kapantay katulad natin. Iyon din ang hiling ko, Cassandra. Sa panahon ngayon na mas madali lang ang kabataan ang magpalit-palit ng karelasyon, parang ang hirap makahanap ng totoong pag-ibig. And yet, we should trust them. Should we? Hindi naman tayo mawawala para gabayan sila. Right, sang-ayon naman ni Rafael. Pero alam niyang may agam-agam pa rin sa dibdib nito. Tara na magpahinga. Huwag mo na masyadong isipin ang mga anak mo dahil baka hindi rin sila makatulog. They will be fine, Rafael. Hindi sila pababayaan ng Diyos. Hinila niya ang kamay ng asawa para pumasok sa silid. Siya man ay may mga pangamba, lalo na't siya ang ina. Hindi lang niya isinasati ni kay Rafael dahil hindi niya gustong mahadlangan nito ang gustong tahakin ng mga anak. Kinabukasan ay inanunsyo ni Rafael ang plano nitong pagbabakasyon nila sa Paris sa susunod na linggo para i-celebrate ang anniversary nila mag-asawa. Tuwang-tuwa naman ang mga ito at naiinggit na sumama, lalo na si Carla. Gusto ko rin pumunta sa Paris, ma. That's my dream destination. Pagmamaktol na wika naman ito. Papasyal tayo sa susunod kasama ang lahat pati si Papa. Pero ngayon, sa amin muna ng mama ninyo ang bakasyon na to, okay? Natatawang wika naman ni Rafael sa anak. Pero papayagan niyo akong makarating ng Paris mag-isa, di ba, Papa? Hirit pa rin ni Carla. Rarampa pa ako sa runway ng Paris Fashion Week. Magpatangkad ka muna, uy. Biro naman ni Red. Ni wala ka pang 5'5" eh. Paano ka makakapasok sa Paris Fashion Week? Ano yun? Sa kids fashion show? Excuse me. Marami namang hindi katangkaran na napapasama sa Paris Fashion Week ah. Hintayin mo lang, Red. Isang araw mapapasama ang pangalan ko sa mga magazine. Carla Sullivan. Nagkatinginan sila mag-asawa nang makitang desidido si Carla na maging isang sikat na modelo. At kilala niya ang anak. Kapag may ginusto ito ni isang bagay, ay hindi ito tumitigil hanggat hindi iyon nakakamit. At ikaw naman, Red, baling niya sa isa pang kambal.
Ano naman ang balak mong kursong kunin sa kolehiyo? I want to be an engineer, ma. Pero syempre, hindi ko naman iiwan ang hasyenda. Kung magpupursige si Carla sa Maynila mag-aral, walang makakasama si Lolo sa pag-iikot sa bukid. Thank you, anak. Pero kung sakaling matuloy ang pag-aaral ng kakambal mo sa Maynila, mas mabuti na pareho kayong naroroon para may makasama ang kapatid mo. Nakita niya ang paglamlam sa mga mata ni Rafael. Pero gusto niyang ihanda na ito sa anumang desisyon ng mga anak nila. Kung kinakailangan linggo-linggo ay nasa Maynila ako para magabayan ko rin kayo, gagawin ko. Ma, malalaki na kami. Wika naman ni Carla. Hanggat hindi lang naman kami mapapanatag ng papa ninyo, paglilinaw naman niya. Ang totoo ay kailangan ko ng secretarial love. Nagsalita sa Rafael pagkatapos niya magdesisyon na payagan ang mga anak na mag-aral sa Maynila. I've been thinking of getting Carla as my personal assistant instead. Ang hirap kumuha na mapagkakatiwalaan sa panahon ngayon, lalo na sa usaping pinansyal. Mas malaking tulong kung sa San Agustin pa rin siya mag-aaral para makatulong ko naman siya dito sa opisina. Papa, gusto ko agad na tumutol ni Carla. Let's discuss this some other time, okay? Malilit na kayong magkapatid, let's go. Kapag umaga ay inihahatid pa ng personal ni Rafael ang mga anak sa eskwelahan. Kapag may meeting naman ito ay siya ang napipilita mag-drive ng kotse. Rafael, tulad ng sinabi ko kanina, sa ibang pagkakataon na lang natin ito pag-uusapan. Aalis na kami. Humalik na ang asawa sa kanya, kaya't wala na siyang nasabi. Pero sa palagay niya, hindi nito mapapakawalan ang dalawang anak na lumayo sa La Union, anuman ang mangyari. Inihatid niya ng tingin ang pag-alis ni Rafael at ng mga anak papasok sa eskwelahan. Ang dalawa nilang anak ay tulog pa dahil sa hapon ng schedule ng mga ito. Mahirap pakawalan ang mga batahan eh. Napalingon siya sa tinig ni Carlos na naka-wheelchair tulak ng isang katulong. Nagpapaaraw ito sa umaga at maglalakad sa hardin. Minsan ay nahahapo na ito sa malayong lakarin, kaya't kailangan na silyang digulong. Tiyak siya nakikinig ito sa pag-uusap nila kanina. Sa hapagkainan kaya't malamlam din ang mga mata nito. Mahirap, papa. Sa tingin ko'y mas mahirap kay Rafael kaysa sa akin. Ganyan din ako kay Rafael at Albert noon. Natatakot ako maiwan mag-isa. Natatakot ako matuklasan nila na may ibang lugar pa na mas maganda kaysa dito sa hasyenda. Pareho naman silang sumubok na manirahan sa Maynila pero narito silang dalawa ngayon. Gaya rin ng mga anak ninyo, Cassandra. Mahal nila ang lupang ito at naniniwala akong babalik at babalik sila dito. Let them spread their wings and fly. Ang ibong ikinukulong sa hawla ay hindi natutong lumipad ng matayog. Hindi nila makikita ang tuktok ng bundok. Handa niyo na bang pakawalan ang pinakapaborito ninyong apo? Idinaan niya sa biro ang sinabi rito. Kaysa ikulong ko rin siya rito, tulad kong nasa silyang digulong. Mas gusto ko na makamit niya ang hinahangad niyang tagumpay. My time is coming to an end while the kids has just started. Papa, at lumalaki silang mga mabubuti at mapagmahal na mga bata. Napakaswerte ni Rafael na ikaw ang ina nila na iginugol ang lahat ng panahon sa pamilya. Kaligayahan ko na ho ang masigurong maayos ang kalagayan ng pamilya ko. Narinig kong pumunta kayo sa Paris sa susunod na linggo. Oho, Papa. Gusto ni Rafael na doon namin i-celebrate ang wedding anniversary namin. Kayo ho muna ang bahala sa mga anak namin. Huwag mo silang alalahanin. Kami rin ay magsi-celebrate dito habang wala kayo. Papa, ano naman ho ang binabalak ninyo? Isang mahinang tawa naman ang pinakawala na matanda. Darating sa susunod na linggo ang sports car ni Carla. Ano ba ang pwedeng ibigay ko sa 3 ko pang apo? Masyado niyong ini-spoiled ang mga apo ninyo. Aanhin ko ang natitira pang kayamanan ko, hindi ko rin naman madadala sa hukay. At kayong dalawa ni Rafael ay masyado naman naghihigpit sa mga yon. Let them enjoy the life they have. Hindi man niya salungatin ang biyanan, ay masasaktan lang niya ang damdamin nito kapag tinanggihan niya ang gustong ibigay sa mga anak nila ni Rafael.
Sumagi sa isip niya ang suhestyon ni Rafael kanina na magtrabaho si Carla sa distilleria bilang assistant ng asawa niya. Siguro nga ay mabuting turuan na rin na magtrabaho ang kambal para mas matuto sa buhay. Kinagabihan ay pinag-usapan nilang muli ang pagpasok ni Carla sa distilleria. Pumayag na ba ang anak mo? Hindi pa. Pero ngayong semestral break ay magandang simula niya ang pagtatrabaho doon. What do you think? Sa tingin mo ba mababago nun ang desisyon niya sa Manila na mag-aral? Ginawa mo yun dahil gusto mo siyang panatilihin dito? Gusto ko siyang magtrabaho dahil gusto ko siyang matuto sa buhay na maaga, Rafael. Hindi dahil gusto ko siyang pigilang umalis. At bakit sa tingin mo magbabago ang isip niya kapag nagtrabaho siya sa distilleria? No. Forget what I said. Rafael, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Isang pigil ng ngiti naman ang pinakawala ng asawa. Rafael, banta niya na gusto pa nitong maglihim. Naisip ko lang. Correct me if I'm wrong. Malaki ang pagkakagusto ni Carla kay Leon Alonte Aguas. Malay mo. Rafael, balak mo bang paglapitin ang dalawang yon? Kay bata-bata pa ng anak mo. Akala ko ba'y pinipigilan mo pa siyang makipag-date? Mabait ang mga Aguas, love. Kung si Leon ay papayag akong maligawan ang anak mo kahit ngayon na. Hindi niya alam kung nagbibiro ito o seryoso dahil sa mga ngiti ng mga labi nito. Mas gusto mo siya makipagrelasyon dito kahit sa murang edad kaysa ang umalis siya para tuparin ang mga pangarap niya? I can't believe this idea came from you, Rafael. Hindi siya gustong makipagrelasyon sa murang edad. Pero hindi ko pa rin gustong umalis siya dito sa La Union. Araw-araw ako mangungulila sa mga anak ko. You are overreacting. Naiiling na wika naman ni Cassandra. Itulog mo na lang nga yung agam-agam mo. Dahil hindi ako papayag na ilapit mong lalo ang anak mo sa lalaking gusto niya. Paano kung hindi niya kayang pakibagayan ang ganoong damdamin sa murang edad? Kung nag-aalala ka sa anak mo, sige. Sasamahan ko sila sa Maynila ng ilang buwan hanggang sa matutunan nila ang buhay doon. At pati ikaw, hindi ko makikita at makakatabi sa pagtulog. Manahimik na lang kayong lahat dito sa Hacienda, love. No way. I would allow single night without you by my side. Pero hindi ko rin gusto ang plano mong paglapitin ang anak mo at anak ni Bernard. Ano ka ba, Rafael? Paano kung may girlfriend na ang isang yun doon? Fine. Pero hindi ka aalis sa hacienda kung hindi ako kasama. You vow to sleep with me every night through the rest of our lives. Hinila siya ni Rafael pabagsak sa kama na ikinagulat niya. Sabay silang nagtawanan. Nang dumagan ito sa kanya para pigilan siyang tumayo. Wala na siya nagawa kung hindi tanggapin ang nagsisimulang halik nito.